Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi yung makikita ko, lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Ano ba yan ang tagal sumagot sa chat? Kumakain, nagchat-chat, nagka-ere. Wow! Hala, on air na pala. Gawain ng mga single. Ay, Mama Tanya, ano ka na kayo mo? Hindi ka man lang nag-share, ang damot mo talaga, no? Balat lang ito. Matapos kitang pag-share ng utan nga niluto ko kaninang umaga, Kasumbat ka! ikaw, nagsosolo ka dyan. No, you shut up. You listen to me. Grabe ka. Kaya hindi tinikman ko, baka may lason. Para pag tinikman mo, hindi ka malalason. Ah, sabagay, para ikaw muna Diba? unang malason. Oo, Na diba? sabagay. Pakpak parente! Yay! Yay! Kinikilig. Hello, Kabisyo. Hello, Papa. Kapilin nyo na nga po ako pumula po sa 90.7 Love Radio, Bebe Cristindera. At ako naman po mula sa Yes FM, ang tanya niyong lahat, Tanya at Chinita, na magbibigay solusyon nga! Pwede nga konsumisyon nga eh. Isang upo ang drama. Isang upo ang iyong utay. Isang upo ang iyakan. Kapag kaalauna na, Drama na! hala ka, ang daming nabasag dito. Bayaran mo to, mamahalin pa naman to. Sakit sa lalang muna. Ginusto mo yan eh. Ayan tayo eh. Ay, wala nang mic. Ay, meron ako ano pala, proposal dito. Anong proposal? Para sa Marriage Valentine's Day. Ano, tibo? Magka-propose sa'yo? Ano? Magdiri ka naman tayo. Grabe ka. Yeah! Uy! May pagnanasa ka pala. Ano ba yan, Tanya? Kaya pala kapag ka nagtatopless ako sa harap mo, grabe ka makatitig. Oo. Tsaka yung kutsara mo, pag nilawayan mo na, nilalawayan. Ang baboy mo, para kang pig. Ano yung proposal mo? Ito nga, sa darating na Valentine's Day, kailangan merong color Ang ganda niyan, coding. Oo. Dapat nagsanib puwersa tayo dito, kabisyo kapwa. Facebook, nakita ko yan sa Facebook. Ko. Chismusa ka. Sana ba yun? Sige, dali. Eto nga, kung alam mo to, sige, eto sa Valentine's Day, yung mga single and available magsuot po ng blue na t-shirt. Yung mga in a relationship, para hindi na kayo landiin ng mga single, magsuot po kayo ng pink na t-shirt. Sa mga kasal na, para lalong hindi landiin ng ibang tao, magsuot ng puting damit. Sa mga complicated, pulang t-shirt. Sa single since birth, Yun. kulay black. Sa yellow, Bitter. yung MU lang MU. Ang dami naman. O diba? At sa mga bitter, other colors will do. Ikaw, saan ka dun, Mama? Other colors. Ay, Ikaw. United Colors of Benetton, ganyan. Parang hindi ma-identify. Kasi kapag ka nagsuot ako ng blue, sabihin nila single ako. Kapag ka nag-pink ako, sabihin nila in a relationship ako. So, halo-halo na lang para manghula na lang sila pag may time. Gusto ko yung kulay tae. Kadiri ka. Ang baboy mo talaga, kadiri ka. Ang kulay nun. What? Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam. Yung akin kasi purple eh. Kadiri na. Ang kinain mo. Basta, watercolor. Kinain mo. Oo, kasi wala na akong makain. Eggplant! O, tama. Yung niluto ko nga kanina. Eggplant, oh. Well, anyway, eto na nga yung ating kwento ngayon. Walang iba kundi si Rose. Jack? Siya po may jowa, may asawa. Jack? Ano? Rose? Jack?
Daming shoe! Ay, di ba yun? Ang mali mo. I'm very wrong. Si Rose nga nagaganapan po ni... Alright. Ni si Hista. Yeah! Ano nadidelay? Oo. Ang gaganapan naman ni... Ni Chris Chuper. Si Nelson. Si Nilson. Ang gaganap naman bilang Gilbert si Tutoy Batu. Gaganap bilang Janet Nicole Liala. Yes, at sino pa mama? Go, i-push mo na. Gaganap bilang tagahatak ng shabu, si Rico Pañero. Ba't may shabu? Nagsashabu dito eh, bakit ba? Ano ba yung shabu? My God, hindi ko alam yan. Ano ba yan? Iniinom ba yan? Ni hit-hit yan! Ay, hinikahayaw. Ay, sorry, hindi ko alam eh. Alam ko lang kasi katol. Basta magbabatak sila. Magbabatak Sino pa? Tapos si Amelia, si Rica Hera. Yes. Kompleto ang At tropa. nandito rin si Nicole Yala, ha? Wow, tapos ko lang. Ipaulit-ulit ako. Anli, nagkatol. Next time, Nagshabu. wag yun, bag yun. Yung katol okay lang. Minsan nga yung alpombre, yung goma, Gusto ko Rambo. yung Rambo. So, eto na nga kabisyo, kapwa, ang kwento nga po ni Rose! Dito po sa TLC. Ay, dito. Ano na naman yun? Gusto ko yung yung kamay ni Rose, yung gumaganon sa salamin. Ay, ang bastos kaya nun. Bakit? Basta bastos yun. O, eto na nga po ang Papa Jack's True Love Conversation. The drama special. TLC. Hi, Rose. Hello, Papa Jack. Naks, yung mga paghilo mo, parang pagkukulot yung dila mo. Isa pa nga. Hi, Rose. Hello, Papa Jack. Ilan taon ka na? 36 po. 36, tama. Opo. 36. Taga San Pedro, Laguna po. San Pedro, Laguna. Anong ginagawa sa buhay? May lang po, kaunting hanap buhay. Ano ang Rolling hanap store. buhay? Nagsusupply po ng condiments. Nagsusupply ng condiments. Opo. Patis. Patis. Patis, Toyo. tama? Toyo. Opo. Eh di may toyo ka. May toyo. Maraming toyo. Sa mga restaurant. Opo. At saka sa din, yung mga maliliit lang na grocery store sa palengke. May asawa na? Hiwalay po. Hiwalay. Ba't kayo iniwan? Mhm. Ako yata ang nang iwan, Papa Jack. Uy! Sabay ganun. Ganda ni ate. Ikaw nang iwan. Medyo lang. Komplikado lang. Komplikado. Well, pagkwentuhan natin yan. Mhm. Kwentuhan mo ako. TLC. Nelson. Umaga na. Gumising ka na. May pasok ka pa sa trabaho mo. Ano ba? Sarap ng tulog tao eh. Nagstorbo ka. Ano ba? Papasok ka pa, malilate ka na. Wala na akong pasok. Anong wala? Bumangon ka nga dyan, huwag ka na bumaluktot. Ano ka ba? Wala na nga akong pasok eh. Dahil wala na akong trabaho. Ano? Diyos ko naman, Nelson. Ilang trabaho ba ang gusto mong pasukan sa loob ng isang taon? Tuwing 3 buwan, gusto mong magpalit ng trabaho. Tinanggal ka ba? Oo. Bakit? Anong ginawa mo? Nakipag-away ka na naman? Paano? Mayabang yung ungas na kasamahan ko. Saka magulang sa trabaho. Napuno ako sa kanya. Ayun, inupakan ko. Lagi ka na lang ganyan. Diyos ko, Nelson. Wala ka nang binigay sa akin kundi puro sakit ng ulo. Nakakapundi ka na. Malas ka nga sa asawa mo. Kung ganyan ang ugali ni Nelson, Rose, walang pakialam sa buhay niyo, hindi nagsisikap, walang ambisyon. Ginagawa ko nga ang lahat para makatulong sa kanya, pero siya tong hindi ko kakitaan ng pagpupursige. Mainitin pa ang ulo at madaling magsawa sa trabaho. Hindi nag-iisip kung paano bubuhayin kami ng anak niya. Kasi alam niya na kumikita ka sa maliit mong negosyo, dyan sa ginagawa mong pagsusupply ng condiments sa mga tindahan. Gusto yata niya ako ang bubuhay sa kanya. At siya, hihilata na lang sa bahay at magpapalaki. Nang ano? Ano pa ba lumalaki? Di ba, Chan? O asan siya ngayon? Naghahanap ba ng bagong trabaho?
Di nandun sa barkada niya, hindi man lang magawang alagaan ang nag-iisa naming anak para di na ako naabala sa negosyo ko. Mas gusto pang tumambay kung saan. Wala ang asawa at anak ko. Baka matatagalan pa yun bago umuwi. Kaya pwede tayo dito sa bahay. O sige, ito lighter. Nailagay ko na rin rito sa foil itong na-score kong bato. Ayan. Ayos na yan, tol. Pabot ng tutor. Para masimulan na ang session natin. Sarap nito, tol. Wow, heaven. Ito ang life na gusto ko. Sige na, tol. Tumira ka na rin. Ayos talaga kapag may ganito. Suwabe. Heaven! Anong kalokohan yung ginagawa nyo? Pambihira, tol. Akala ko ba hindi darating ang esme mo? Maling akala, tol. Mga walang iya kayo! Sira ulo ka, Nelson! Ginawa niyo pang bad session dito sa pamamahay natin! Hindi ka na nahiya! Ano ka ba, Rose? Tumigil ka nga! Nakakahiya sa kaibigan ko! Nahihiya ka pa sa kaibigan mo? Siya ang dapat mahiya dahil katulad mo ang kapal din na mukha niya! Pare, sipat na muna ako. Baka madami pa ako sa giyera nyo. Sige, lumayas ka na! Layas! Huwag mong bastusin ang kaibigan ko, Rose! Huwag bastusin? Hindi nga marunong mahiya? Katulad mo? Wala ka na nga naitutulong sa buhay natin dahil wala kang trabaho, nakukuha mo pang magbisyo at droga pa ang inaatupag mo. Kaya pala madalas akong mawalan ng pera dahil ikaw ang kumukuha para ipambili mo ng shabu! Huwag kang mambibintang! Wala kang pruweba! Walang hiya ka talaga! Walang hiya! Walang hiya pala! Aray ko! Hayop ka! Sinuntok mo ako sa mukha! Ikaw ba ang bigyan ng manakit? Dahil nakakabwisit yung bunganga mo! Ang sakit sa tenga! Tama lang yan para tumigil ka sa kangangawa mo! TLC. That time, Papa Jack, actually, ano kasi yun eh, parang drugs lang yung dahilan, Papa Jack, kasi he was into drugs, tapos ako nagtatrabaho, parang sabi ko wala kaming future talaga. Kasi syempre, dapat katuwang mo, di ba? Tsaka... Totoo po yan. That time kasi, Papa Jack, nagtatrabaho naman siya, kaya lang, paulit-ulit na lang na hindi niya iniingatan yung trabaho, may anak po kami. So, nag-decide na talaga ako. Ako na yung gumawa ng way na magkahiwalay kami kasi kahit mag-usap kami ng maayos, ayaw naman niyang humiwalay. So, para maputol na, mabigyan ng ako na yung gumawa ng paraan. TLC. Ayoko na, Janet. Ayoko na makisama pa sa impaktong lalaking yun. Siya na nga ang walang pakinabang. Siya na nga ang gumagawa ng kalokohan. Ako pa ang maargabyado. Walang respeto. Sinaktan ako ng ganun-ganun na lang. Rose, tama lang ang gagawin mo. Huwag kang magtiis sa Herodes na yon. Okay lang sana sa akin na ako ang magtatrabaho. Pero yung maging pabigat siya at hindi man lang makatulong sa bahay. Na kahit ang pag-aalaga ng aming 5 taong gulang na anak ay di niya magawa. Tapos, naroon lang siya sa barkada niya. At nagagawa pang magdroga. Sobra na yon. Sobra na talaga. Baka nga nasisira na rin ang ulo nun dahil sa pagsisinghot ng shabu. Makikipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Tama yan. Hindi mo kailangan magtiyaga sa ganyan lalaki kung sasaktan ka lang. Huwag mong hayaang sirain din niya ang buhay ninyong mag-ina. Rose, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patawarin mo na ako. Hindi na, Nelson. Nagising na ako. Hindi ko na kaya magtiis sa piling mo. Kasal tayo. May anak. Anong silbi ng kapirasong papel? Kung magiging miserable naman ang buhay ko sa'yo. Maawa ka sa akin, Rose. Magbabago na ako. Hindi ako naniniwalang kaya mong magbago. Kaya hayaan mo na kami ng anak natin. Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Ang pakiusap ko lang,
pabayaan mo rin kami ng ating anak. Gusto ko na ng katahimikan. Tulog na tulog ang aming anak. Jenny, anak, hindi na natin makakasama ang papa mo. Pero, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Magiging papa at mama mo ko. Ayoko sana na lumaki kang walang ama. Pero kung isang amang katulad niya ang makikita mo sa iyong paglaki, magiging kawawa ka lang. Kaya't di na baling tayong dalawa lang, anak. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo. Sa aking pagtulog, labis ang himbing. Ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. TLC. Tapos 2006, Papa Jack, tao lang po. May na-meet po. Yan na. Excuse me. May na-meet po ako. May na-meet ka. Opo. Saan mo may naman na-meet na-meet po. yan? Doon po sa trabaho ko lang din po. Bali, kasi that time agent po ako. Tapos siya naman nagiging parang kliyente namin. TLC. Sir Gilbert, magandang araw po. Dala ko na po yung mga orders yung condiments. Ganon ba? Sige, pakilagay mo lang dito sa tabi. Dodong! Ibaba mo na lang daw dito, sabi ni Sir. Hindi naman lahat yan para sa akin. Sa kumpare kong may sari-sari store yung iba. Ang totoo, ipapasa ko rin sa kanila. Kaya dapat may discount ako, ha? Oo naman po, Sir Gilbert, dahil marami tong in-order nyo. Rose, pwede bang wag mo na lang akong pupuin? Saka Gilbert na lang. Hindi pa naman ako ganun katanda. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, may lakad ka ba sa linggo? Day off mo siguro yun. Bakit mo na itanong? Papasyal sana ako sa bahay mo. Nasabi mo na sa akin kung saan ka nakatira. Kaya, pwede bang dumalaw sa iyo? Sinagot mo nga ako, tapos iiwan mo lang pala. Rose, talaga bang gusto mong mag-abroad? Oo, Gilbert. Matagal ko na itong plano bago pa tayo magkakilala. Gusto ko kasing maging maayos ang buhay ko para sa aking anak. Ayaw kong magkalayo tayo, Rose. Kaya pwede bang dito ka na lang? Kasama ako. Pero Gilbert... Rose, magsama na tayo. Huwag ka nang umalis. Kung ano man yung pangarap mo sa buhay, lalo na sa anak mo. Dito natin pagsikapang tuparin. Magtulungan tayo. May savings ako. Gamitin natin yun sa negosyo mo. Pwedeng maging maayos ang buhay natin kahit narito tayo sa Pinas. Basta magsikap tayo at magtulungan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Gilbert? Oo, Rose. Siguradong sigurado. Masaya akong kasama ka. Ikaw ang nagpapaligaya sa akin. Ayokong maging malungkot kung mapapalayo ka.
TLC. Hindi ka nakaalis. Hindi na po. Tapos kumbaga, Papa Jack, nagsama na lang kami. Tapos, nag-business kami. Actually, Papa Jack, alam kong mali kasi nga, may pamilya naman siya. Although hiwalay, pero kahit papaano, kasal din siya. Kasal din po ako. Pero since yun nga po, talagang nagkakasundo kami na ganun. So, pinatunayan po namin yun. Nag-live-in po kami ng 2006. Tapos, Papa Jack, talagang sa awa ng Diyos, dasal, sipag at tiyaga talaga po yung binuhos ko dun sa paghahanap buhay namin. Nag-grow naman po siya. Kumbaga nagbunga naman ng maayos. TLC. May tumatawag sa'yo, Gilbert. Paabot na lang ng cellphone ko, mahal. Oh, heto. Salamat. Hello? Gilbert, si Amelia to. Oh, napatawag ka. Bakit? Gusto ko mag-usap tayo. Pero hindi dito sa cellphone. Magkita tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol sa mga bata. Sige, pupunta ako. Sino yung tumawag sa'yo? Ang ex-wife. Bakit siya napatawag? Kailangan daw naming mag-usap tungkol sa aming 3 anak. Gilbert, wala ka mong sinasabi sa akin. Alam ko na may kinakasama ka na ngayon. Amelia, ilang taon na rin tayong hiwalay. At malabo ng maayos pang problema natin. Sandali nga, galit ka ba na may bago na akong karelasyon? Bakit ako magagalit? Gilbert, wala na akong pakialam kahit sino pa ang makarelasyon mo. Ganun pala. O, ano bang problema? Tungkol sa obligasyon mo sa ating 3 anak. Gilbert, hindi ko kayang balikati mag-isa ang pangangailangan nila. Nag-aaral silang 3. Ang panganay natin, malapit na magkolehiyo. Kaya sana, huwag kang makakalimot sa obligasyon mo sa mga anak mo. Ginagawa ko naman, Amelia. Nagpapadala ako sa'yo, di ba? Hindi sapat ang binibigay mo. Dagdagan mo. O baka lalo lang mabawasan dahil may iba ka ng pamilya. Gilbert, hindi man tayo okay, pero wag mo kakalimutan na may mga anak ka sa akin at kailangan nila ang suporta mo. Walang problema sa akin yun, Gilbert. Tsaka, tama lang na suportahan mo ang mga anak mo kay Amelia. Salamat at nauunawaan mo ang sitwasyon ko, Rose. Gilbert, wala kang inilihim sa akin. Nang mahalin kita, kasama kong tinanggap ang nakaraan mo. Saka, bilang magulang, obligasyon mong ibigay yung para sa iyong mga anak. Dahil responsibilidad mo yun. TLC. Kung kaya rin lang tumutulong talaga sa abot ng makakaya. Tapos, yun na, syempre, Papa Jack, ando naman yung punto na talagang ako naman yung, kumbaga, sabihin na natin kabit. Lumalabas na ganun, kasi legal din naman sila nakasal. Kabit din siya, di ba? Sa side, pareha. Sa side ko po, walang problema. Doon po sa side niya nagkakaproblema. Tapos, talagang, kumbaga, Papa Jack, pinatunayan ko pa rin. Umabot po kami hanggang last year, 2011. 12. Kasi 13 na ngayon. Tapos din ko lang po na-realize, Papa Jack, na kailangan na talagang, kasi nagkakaroon na ng problema, Papa Jack, na ando na yung pag hindi ka nakakabigay, marami nang sinasabi. Ang business po, hindi po laging... Teka, hindi nakakabigay saan? Sa side po niya, sa pamilya niya. Pag humingi po yung mga bata. Well, maririnig ka talaga pag hindi na pangatawan ng obligasyon. Tama po. Teka lang, sino ba nagbibigay? Ikaw ba o siya? Paano ko ba sasabihin? Siguro sa kaming dalawa na rin po kasi dalawa naman kaming naghanap buhay. TLC. Kumusta yung kinikita ng junk shop? Bumaba ang halaga ng mga plastic. Medyo mahina ngayong buwan. Siya nga pala, Gilbert. Nakapagpadala ka na ba sa mga anak mo? Hindi pa. Oh, bakit hindi? Dapat magpadala ka na. Tiyak naghihintay ang mga yon. Nagri-ring ng cellphone ni Gilbert.
Ang ex-wife niya tong tumatawag. Natutulog pa siya. Maiistorbo kung gigisingin ko. Ako na lang ang sasagot. Hello? Pwede bang makausap si Gilbert? Natutulog siya. Puyat kasi. Kung may ipagbibilin ka, sabihin mo na lang sa akin at ako na lang ang magpapaabot sa kanya. Siguraduhin mo lang na sasabihin mo. Oo, sasabihin ko. Ano ba yon? Sabihin mo, kung magpapadala siya ng sustento para sa mga anak niya, huwag namang parya-parya lang. Dagdagan niya. Dahil lahat ng bilihin ngayon tumaas na. Huwag niya pagdamutan ng mga anak niya. Pasensya ka na kung medyo malitang naipadala ni Gilbert. Medyo mahina kasi ang negosyo ngayon. Kalokohan. Nagiging maramot ka mo siya. Siguro, pinagpapawalan mo siyang magpadala ng tama. Ayaw mo na nagbibigay siya sa kanyang mga anak. Hindi totoo yan. Sinong maniniwala sa'yo? Hoy babae, kabit ka lang. Kaya pwede ba, huwag mong pinapakalaman kung ano man ang obligasyon ni Gilbert sa mga anak niya? Tungkulin niyang suportahan sila. Siguro ayaw mong nababawasan ng perang iniintrega sa'yo, no? Makasarili ka. Kalukadida ka lang naman. In short, si Rita, mistress, kalaguyo. Pwede ba? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi ko pinapakailaman si Gilbert sa obligasyon niya sa mga anak nyo. Ang totoo nga, tinutulungan ko pa siya. Pinapaalala ko ang obligasyon niya sa kanyang mga anak. Kaya wag mo akong pinaparatangan na pinapakialaman ko ang pagpapadala sa iyo ng suporta ni Gilbert. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ano ba problema mo? Ano ba gusto mong mangyari, ha? Ay, pinutol niya ng pag-uusap namin. Natakot siguro. Akala yata niya di ko siya papatulan. Buwisit na yun. Akala mo kung sino magsalita? Gusto pa akong palabasing makasarili. Ako na nga itong argabyado dahil pati kinikita ko nababawasan na dahil sa obligasyon ni Gilbert sa mga anak niya. Huwag mo na lang pansinin si Amelia. Nakakapikon siya, Gilbert. Ako pa ang ginagawa niyang masama. Ako pa ang kontrabida. Pabayaan mo na. Lalala lang ang problema. Sige, palalagpasin ko ito. Pero sana, wag na niyang ulitin. At baka sugurin ko siya. Teka nga, ano bang nangyayari dyan sa mukha mo? Parang may pagbabago akong napapansin. Namamaga yata. Hindi ko nga rin alam. Madalas sumasakit din itong likod ng ulo ko. Saka itong batok. Saka parang namamanhid itong mukha ko. Madali akong mapagod. At nangihina ang mga muscle ko. Baka mamaya kung ano na yan. Magpatingin ka nga sa doktor. Hello? Kakausapin ko si Gilbert. May sakit si Gilbert. Nagpapahinga siya. Kailangan ko ng pambayad sa school ng mga anak namin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? May sakit si Gilbert, kaya wala siyang maibibigay sa inyo. Hindi siya nakakapagtrabaho. Ang sabihin mo, kinokontrol mo siya para wag nang magpadala sa amin. Hindi ko gawain yon. Kung gusto mo, pumunta ka rito at tingnan ang kalagayan ng dati mong asawa. Wala akong panahon para puntahan pa siya dyan. Ang kailangan ko ay ang suporta niya sa kanyang mga anak. Ang hirap mong umintindi? Maghintay ka sa wala! Nariyan na! Ang tagal mong buksan ang pinto! Kanina pa ako kumakatok! Lasing ka na naman, Gilbert. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Nawiwili ka na sa pakikipagbarkada. Tapos nagbibisyo ka na rin? Umiinom ka na ng alak? Wala kang pakialam, Rose! Buhay ko ito. Saka, gusto ko lang maging masaya! Gilbert, napakarami na nating problema. Ang utang natin, di ko na alam kung paano babayaran. Tapos ikaw, nakukuha mo pang uminom at magpakasaya. Habang ako, natuturete na ang utak sa pag-iisip para malagpasan natin ang problema. Kaya nga ako umiinom.
Dahil ayokong maalala ang tambak nating problema. Iyon na nga! Pera na nga ang problema natin. Tapos gumagastos ka pa ng para lang sa pesteng alak na yan. Wala ka rong pakialam. Dahil pera ko ang ginagastos ko, hindi sa iyo. Pera ko rin yun dahil pinaghirapan ko rin. Ang yabang mong magsalita. Bakit? Saan ba galing ang perang ginamit mo sa iyong negosyo? Di ba sa akin? Pera ko yung inipon ko. Wala kang pera, Rose. Sa akin galing kung anumang meron tayo ngayon. Oo na. Sa'yo na. Pera mo na. Pero Gilbert, pwede ba? Umayos ka. Huwag mo nang dagdagan ang gulo natin. Akala mo ba masusolusyonan ng paglalasing mo ang problema? Lalo mo lang dinadagdagan. Sa halip na tulungan mo akong gumawa ng paraan para yun malagpasan, gusto mo akong pabayaang nag-iisa. Ipinapapasan mo sa akin lahat ng obligasyon. Maawa ka naman. Nahihirapan na rin ako. Ang dami mong sinasabi. Nakakabuisit ang bibig mo. Gusto mong paduguin ko yan, ha? Ha? Huwag mo akong takutin, Gilbert! Kaya ako nagkakaganito dahil ayaw mong kumilos. Iniaasa mo lang sa akin ang lahat. Tulungan mo ako mag-isip ng solusyon sa problema natin. Di mag-isip ka mag-isa. Puro ka dakdak. Sumasakit ang tenga ko sa boses mo. Pwede bang tumahimik ka? Gusto kong matulog. Gusto ko magpahinga! Sige, magpahinga ka. At sana, huwag ka nang magising. Anong sinabi mo? Gusto mo na akong mamatay, ha? Gusto mo na akong mamatay, ha? Piste ka? Walang iya to! Sinuntok mo ako! Hayop ka! Para tumigil ka! Hindi pa ako mamamatay, Rose. Kung may mamamatay rito, ikaw yun! Ikaw! Dahil uunahin na kita! Hayop ka! Kaya mo ba talaga akong iwan, Rose? Nakapag-desisyon na ako. Rose, oo, may kasalanan ako sa'yo. Nasaktan kita. Naging pasaway ako. Kasi gulong-gulo rin ang isip ko. Pero pinagsisisihan ko na yun. At humihingi ako ng tawad sa'yo. Tinatanggap ko yon, Gilbert. Pero kailangan na talaga magkanya-kanya tayo. Para ayusin ang mga buhay natin. Hindi yun ang solusyon, Rose. Nagsimula tayo na magkasama. Marami din tayong pagsubok na pinagdaanan. Pero bakit ngayon? Parang gusto mong kumawala. At pabayaan ako. Rose, kailangan kita. Huwag mo akong iiwan. Ayokong matapos sa ganito ang 7 taon. Rose, kailangan kita. Sorry, Gilbert. Pero buo na ang desisyon ko. Dapat na nating wakasan ang relasyong meron tayo. Paano ang gabi kung di ka mamasdan? At sa pagtulog ko'y paano kung di ka mahagan? At may umaga ba sa isisikat ba? Kapag wala ka na at di magisnan. Kung ako'y iiwan mo, kung ako'y iiwan mo, matitiis ko ba muli bang mag-isa kapag wala ka na?
TLC. The Drama Special. Ay, nako. Kapo Kabisyo, tama naman po si Rose. Pero yung approach, mali. Kapo Kabisyo, ang confrontation po, okay po yan sa sweetheart, sa mag-asawa, sa couple. Pero dapat, nasa timing ang confrontation. Kung nasa iyo nga lahat ng puntos, ikaw talaga ang tama, nasa iyo ang lahat ng katwiran, pero kinausap mo naman yung partner mo nang wala siya sa wisyo, maiintindihan ka kaya? Maa-absorb niya kaya mga sasabihin mo, di ba? So again, confrontation is good, pero dapat nasa timing. Problema sa ating mga babae, Kapo Kabisyo, kung kailan lasing yung partner natin o kaya naman wala sa katinuan, ang lalaki, tsaka natin bubungangaan. Sino ngayon ang mukhang praning, di ba? Yung pumapatol. Kahit pa mukhang alam ng lasing, yung sinasabi niya, mukha lang yon, pero hindi naman talaga kasi nga, under influence ng alcohol. Wag na tayong magbunganga. Sayang lang ang energy at yung mga sasabihin natin, okay? Again, oo, tama ka at mali ang asawa mo, pero nagmumukha kasing mali sa kanya kapag mali ang approach mo sa problema. Ladies, when you confront, make sure stable ang asawa nyo, nasa katinuan, para ang resulta ng confrontation, matino din at malinaw. At laging tatandaan, mga babae, ang weakness natin, bunganga. Ang mga lalaki naman, strength. Pag alam mo yan, yung weakness natin na yan, ng lalaki at babae, tatalino ka at malalaman mo kung paano ba dapat talaga i-control yung weakness mo at ang weakness ng asawa mo. Pigil-pigil po ng bunganga para pigil-pigil din ang muscle ni Mister. Kaya ka nasasapak Pero Mama Tanya, no? Alam mo yung tipo ni Rose, siya yung tipo ng babae na pag may dumating na unos, tinatakasan niya Magkaroon lamang ng problema, escape agad. Iyon yung solusyon niya sa kanyang mga problema na feeling niya tama pero mali Kaya ayan, kakatakas mo Rose, hinahabol ka tuloy lalo ng mga tinik sa iyong buhay. Kabisyo ka po Mama Tanya, lahat po tayo dadaan sa mabibigat na problema sa ayaw man natin o gusto. Part po yan ng buhay It's a challenge na ibinibigay sa atin para tayo ay maging better version of ourselves sa kada kabanata ng atong kinabuhi. It's a test na dapat nating ipasa. Dapat sana, Rose, tinry mo munang ayusin yung naging problema mo sa iyong asawa. Hindi yung naghanap ka ng panibagong bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Oo, bato si Gilbert aside sa ginanapan siya ni Totoy Bato. Bato yan dahil alam mo na pag naging kayo, kabit ang iyong kalalabasan. Hindi ba mas malaking problema yon? So, sana Rose, binigyan mo muna ng chance yung asawa mo at yung relasyon nyo bilang mag-asawa. Yes, naging mahina si Nelson, pero abi ba ni Mobe sa panahon ng kanyang kahinaan, mas kailangan kanya. Sabi mo, nung nagmamakaawa siya, hindi ka naniniwala na kaya niyang magbago. Bakit ganun, Rose? Nga naman, you should be the first one sana na maniniwala sa kanya na kaya niyang magbago. Ikaw na lang kasi yung natitirang pwede niyang kuhanan ng lakas So sana hindi mo ipinagdamot sa kanya yon bilang babae, asawa, partner kay Nelson. Sana tinulungan mo siyang magbago. Sana you save your family, save your partner, save your husband. Nakakalungkot Mama Tanya, no, na Siyempre natatakot kasi nabugbog. Oo, pag kasama mo sa bahay kasi, laging praning, may anak ka, inaalala mo rin syempre yung anak mo. Yes, oo, ano na tayo? Yung naisip siguro hindi lang isang beses nangyari na may ganun na sapakan. Sana, hindi lang isang beses. Kasi kung halimbawa lang mamata niya na isang beses lang to, kunyari lang, let's say na sa tawag na ito, first time lang ginawa ito. Tapos hiwalay na agad. Hiwalay na agad. I think, hindi dapat ganun agad-agad ang desisyon. Siguro, kung kayang tulungan si Mister na palakasin uli at ibalik yung dating siya, sana matulungan siya ng ganon. Pero kung halimbawa naman na ang eksena, talagang paulit-ulit na si Mister na bugbog dito, bugbog doon. At pag uuwi ay langu-langu correct, sa shabu dito, shabu doon. Hiwalay na nga, tama yun. Pero sana tinutukan niya muna yung anak niya bago muna pumasok sa isang relasyon na complicated.
Tama ba, Mama Tanya? Oo, kasi hindi pa tapos yung problema niyang isa eh. Diba? Tsaka, it is better to restore your relationship than to replace it. Correct! Restore than replace. Pakitagalog. In short, hindi pala recycle. Go green! Ganyan. Recycle for good cause. So yun, nakakalungkot na hindi naging successful yung relationship ni Rose sa kanyang asawa. Pero sana Mama, kung halimbawa lang na iniisip pa rin niya maghanap ng panibagong partner, sana mahanap talaga niya. Wag na muna. Pero ikaw ba, umaasa ka ba na magkakabalikan pa itong si Rose at yung asawa Oo, niya? syempre mag-asawa, malaki ang tsansa. Napakalaki Posible. ng tsansa. Posible. Oo. Lahat naman posible sa taong naniniwala. Corrected ba? Papaano kung ang naniniwala lang yung lalaki? Ayun lang. Diba? So, hindi mag-work. Pero again, kung halimbawa po yung mga eksena po, once lang naman nangyari, wag po natin gawing solusyon ng hiwalay agad. Lahat po ng problema nadadaan sa mabuting usapan. Oo. Tingnan mo, diba? Kaya komplikado yung problema ni pang-abot yung problema ni Rose. Correct. Dahil nga, hindi Sinangas sa kanya hinayaan niya. Pero tama, Mama, agree ako dun sa sinabi mo na tayo mga babae talagang sadyang madaldal. Napalunok ako Kaya dito. rin tayo na nasasapak. dahil kakagagawa rin natin. So again, dapat aminado tayo dyan. Hindi pwedeng lagi lang tayong tama. Oo, nasa tama ka, pero nagmumukha kang mali dahil sa approach mong mali. Yes, kakabunganga mo, di ba? Ikaw hindi ka sana susuntukin, pero dahil hinahamon mo siya, masusuntok ka, gano'n. Oo, diba? dahil sa alam niya, yung suntok lang makakapagpatahimik sa'yo, edi ginawa niya yun. Nilalagay mo siya sa alanganin, hinahamon mo, Pero, sa mga kalalakihan naman po, wag din po nating sasaktan yung partner natin. Kahit gaano ka nakagalit, kung kaya pong magtimpi. Kasi anong asawang punching bag? Tip ko sa mga kalalakihan na medyo mababa yung temper. Pagka halimbawang alam nila mabunganga yung misis nila, tapos uuwi sila ng late, maghanda sila palagi ng punching bag dun sa may bandang pinto. Diba? Para kapag ka-feel na nilang madapak, yun ang sapakin nila, wag yung misis nila. Kalok. Feeling ko naman matatahimik din yung misis kapag kasi nanapak na ng punching bag yung asawa, diba? Kasi matatakot na yun, baka siya na yung next. At saka napaka-importante ng mama nung hindi kayo mag-aaway kapag pareho kayong nagliliyab sa galit. Yes! Ikaw ba, Mama, sa isang relasyon? Paano ka ba makipagrelasyon? Hindi, ikaw, yung mga past relationship mo, paano ka? Mga past? Isa lang past. Mga past. Sorry na. Siyempre, hindi naman ako perfect, pero kayang mag-control ng emotion. Ikaw ba yung tipo na kapag komprontahan, alari ka hera, ganyan? Sabi ng mukha ko, hindi nga. Yung mga tao dyan nasusukawe. Hindi nga. Hindi ka ba yung malari ka hera na karakter kanina? Ay, pero nung mga younger years. Wow, younger years. Ang tanda mo na, te. Kasi syempre pag bata, nangingibabaw yung emotion, hindi papayag ng matatalo, di ba? Pag bata at babae ka. Pero ngayon, pag gumugurangers na, kwarentahan lang, te. Oo, tumutubo na ang wisdom tooth, nagkaka-wisyo na. Aray ko. Tumama ba yung wisdom tooth mo? Oo, tumatama na yung, tumutubo na yung wisdom tooth, nagkaka-wisyo na. Nagiging, wais ka na pagdating sa mga confrontation, sa arguments. Totoo. Mature ka na. We're like the same. Oh my gosh! Pero ako, Mama Tanya, kapag kagalit ako, tahimik muna ako Hinahayaan ko munang namnamin kasi baka mamaya kapag naging nagger ako, baka ako pala yung mali diba? So minsan tahimik lang ako pero kapag feel ko na sumabog, that's the time na sasabihin ko yung sama ng loob ko. Pero hindi naman yung hindi naman gano'n. Sa radyo lang po ako kasi gawa ng panlaban po ang mga lalaki kapag kabisyo sa ratrata ng salita. Ay magaling tayo dyan manununtok na agad sila kapag diba? Parang kapag nga daw nagsalita ka ng galit ka, masasabi mo yung mga salita na mapagsisisihan mo habang buhay. Kaya alisin muna ang mga init ng ulo bago mag-away. Kapag mainit ang kaya ulo, nyo hanggat kayang maremedyohan yung ganyan. Huwag niyong awayin yung mister nyo na pareho kayong praning. At saka inhale, exhale muna. Huwag kang pagbukas pala ng pinto. Ano ba yan? Ginawa mo yan!
Sinong di maiirita doon, no? Hindi mo pa nga alam kung ano nangyari, ba't nalasing. Baka naharang lang sa kanto, di ba? Correct. Samahan, ganyan. So yan, sana po meron tayong natutunan sa kwento po ni Rose. Uy, itinawag ito. Aba, timing naman talaga to. February 14 last year. Ang pangalan niya, Rose. Ay, talaga. Bongga. Mula ito sa taga San Pedro, Laguna. Ang mga gumanap po bilang Rose, si Missy Hista. Siyempre, gumanap bilang Nelson? Nelson muna. Yes. Nelson Christopher. Gumanap bilang Gilbert. Bravo ito ha. Si Totoy Bato. Ano to? Parang launching niya ng Best Actor Award. The bestiest actor. Oo, mga leveling nila nila Christopher De Leon. Yes. Comes with age. Tirso Cruz, ganyan. Totoy Bato. Siyempre, ang gumanap bilang Janet, Nicole Yala. Gumanap bilang Amelia, si Rica Herra. Ay, yung gumanap daw pala dito na tropa, hindi si Rico. Ano ba yan? Kasi kaboses eh. Kaboses yung kasi. sound, yung pala ano natin. Yung sa musical scorer. Musical scorer, Danny Frias. Sabi ko naman sa'yo, mga tao dito, talentado Musical scorer na, artista pa. Kaboses. Saan ka pa? Parang kami, DJ no, maganda ka pa. Singer pa, yes. Diba? Oh. Sabi na kung singer ka, saan yung album mo? Marami akong album. Punta kayo sa Facebook. Tsaka saan? Oo. Marami akong sa album. cellphone, ang dami kong album. Correct. So yan nga po, mula po sa panulat po ito ni Gani Halamanay. Siyempre, yun nga ating musical scorer, Danny Frias, sound engineer, Jason Sagun, at ang ating direktor, Direk Salvador M. Royales. At syempre, tomorrow, panibagong kwento ng pag-ibig ng ating tatambayan dito po sa TLC The Drama Special. Yes. Follow nyo na po kami sa aming Twitter, Facebook, Instagram. Ako po sa Twitter at DJ Tanya Chinita, sa Facebook at Instagram Tanya Chinita. Idamay na rin po ang Yes FM Manila. Ano? Nabitin ako sa hininga. My God. Hinihiga ka na naman. Lagi na lang. Ang tagal kong gumaling. Again, hindi naman nadadaan sa mabilisan yan. Kaluka. Ako naman po, at Christine Dara 907. Facebook, Twitter po. Facebook.com/Christine101. May nagtatanong dito, mama, kasi gusto niya malaman ko yung mga sinabi kong kulay ng damit. Makikita po yan sa Facebook ko. Facebook.com/Christine101. Ayan, nakasama niyo nga po ako pumula po sa 90.7 Love Radio. Ang nag-iisang guwapa na buutan pang silingan mo, si Christine Dera. At ako naman po mula sa Yes FM, ang Tanya niyong lahat, Tanya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang po ang drama. Isa po ang yamutan. Isa po ang iyakan. Kapag kaalauna na. Uy, drama na. Yay! Oy, kinig pa rin kayo ha. Oy, 2 days more. Yes, bye-bye. TLC The Drama Special.